Inuutos ni President Duterte na paputukan na mga barko ng China. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So ayan, kumusta sa mga idolos? So ayan, welcome back sa ating munting channel, Francis Daily. So ngayong araw ay aalamin natin or babalikan natin kung paano nga ba hinandle ni ex-President Rodrigo Duterte ang issue noon sa West Philippine Sea. Alam naman natin 'di ba na medyo kakaiba yung pag-handle ni President Duterte doon sa West Philippine Sea. So ayun, sa mga hindi pa nakaabot sa usaping ito or sa baka ngayon pa lang malalaman kasi yun nga meron din tayong mga kabataan noon na hindi pa interesado sa mga usaping ito na ngayon ay interesado na, 'di ba? Sa panahon ngayon, I mean sa administrasyon ni Marcos. So yun, balikan lang natin itong patungkol sa pag-handle ni President Duterte noon sa West Philippine Sea. So ayun, meron itong pamagat na paano kung girahin ng Pilipinas ang China. Kaya na ba natin? It was uploaded April 3, 2021 mula kay Solidong Kaalaman. So ayun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Solidong Kaalaman, subscribe niyo yung channel na yan. Ilalagay natin yung link niya sa baba ng description below. Baba na, description below pa yun. So, nagbisaya pa. So, yun, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video, don't forget to subscribe Francis Daily. Click nyo na rin yung notification bell at like this video para tuloy-tuloy lang ang good vibes at para naman lagi kang updated, diba? So, yun lang. Di na natin ito patatagalin at simulan na natin bago pa agawin ng China. Let's start this video. Paano nga kaya natin mapapatalsik ang mga Chekwa sa West Philippine Sea? Yun. Isa sa pinakatinatanong ng karamihang Pilipino. Karamihan sa atin, hindi lang karamihan. For sure, halos lahat ng Pilipino ay galit sa gobyerno ng China. Yep. Sino ba naman ang hindi? Si President Duterte? Hindi natin masisisi ang ibang Pilipino na magduda sa ginagawa ng presidente. Dahil hanggang ngayon nga naman, ay patuloy na umaabuso ang China sa pinag-aagawang teritoryo. Ang tanong, wala ba talagang ginagawa ang Pangulo? O sadyang isang paraan lang ang gustong mangyari ng mga tao? Yun. Ng iilang mga tao. Yun. Gusto kasi ng iilan, ay paputukan na ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, sinong Pilipino ba naman ang ayaw itong gawin? Tama. Siguro naman lahat tayo gusto nang pasabugin ang mga barko ng mga abusadong Chekwa na yan. Yun. Gustong-gusto. Yes! Galit na galit. Kaya ito ang ipinipilit ng iilan at hindi natin sila masisisi. Subalit kung mas lalawakan pa natin ang ating pag-iisip, madaling sabihin pero mahirap gawin, 'di ba? Yang sasabihin natin na girahin natin, madaling sabihin pero mahirap gawin. Sobrang daming isaalang-alang, need isaalang-alang, something like that. Ay hindi ito makabubuti. Dahil kapag ginawa mo iyon, ay para ka lang batang inuuto para makipag-away. Yan din yung naiisip ko dati. Parang especially yung sa time ng Amerika, yung sabi ni ex-President Duterte, 'di ba, na parang inaano lang tayo ng US, parang pinag-aaway ba? Parang ganyan tuloy. May kasabihan nga, di ba? When the emotions are high, intelligence is low. Yun. Kaya kapag galit ang paiiralin mo, totoo yan. Ay nangangahulugang mahina ang utak mo. Yun, agoy. Take a deep breath, kabayan. Hindi pa ito katapusan ng mundo. Tama. Pero para mapanatag ang ilan nating kababayan na nagsasabing duwag at mahina ang administrasyon, ay Administrasyon Duterte yung pinapatamaan dito. Tuloy. Kasi 2 years ago to papalagay natin sa videong ito nagto-throwback lang tayo na ang kanilang kagustuhan na mangyayari. So halimbawa, inuutos ni President Duterte na paputukan na mga barko ng China. Anong susunod dito? So sa tingin nyo, hindi gaganti ang China? Sigurado, gaganti agad sila. Malamang. At ano ang posibleng lumabas sa balita? Mga sundalong Pilipino patay matapos gumanti ng putok ang China sa naganap na engkwentro. Yun lang. Yun din yung isa sa katangahan na gagawin. Though, need naman talaga natin ipaglaban yung sa atin, pero kung ganyan ba na parang haharap ka sa isang higante tapos singlaki ka lang ng langgam, parang napakalaking katangahan yun. Dapat talaga kung bago ka sumugo, dapat handa ka or may plano ka, di ba? May strategy ka, parang ganun. Hindi na para magsabi ka agad na, wala, atake agad. Hindi yun ganun kadali, kaibigan, mga par. Ano ang magiging reaksyon ng mga Pilipino? Sobra na ang mga Chekwang iyan. Nangaagaw na ng lupa. Umitil pa ng mga Pilipino. Yun. Hindi kami papayag. Ipadala lahat ng militar sa West Philippine Sea. Wait, kaya ba? Sige, kaya yan. Pilipino tayo. Kaya yan. Nananawagan kami sa buong mundo. Tulungan nyo kami. Ano ang sagot ng mga bansa sa atin? Ito na ang tulong namin. Dagdag na bala. The military at all levels should strengthen military training and war preparedness. Di ba?
Grabe yun sa kanila, war preparedness. Pero para sa akin, meron kasi ako napanood na video, na-react na natin. Yung militia daw ng China ay sobrang lame. Yun lang din naman yung napanood ko. Kumbaga, ang pinapalakas lang daw ng China ay yung kagamitan lang nila. Yung kagamitan nila pandigma, hindi yung troops nila. Tuloy. Missiles, eroplano, jet fighter. Ayan, kayo nang bahala dyan. So, bago matapos ang isang araw, ay malamang tapos na ang giyera. Pero wag kang mag-alala. Kung buhay ka pa sa mga oras na ito, kapit ka lang. Kasi baka after a month, makabuo na ng task force ang United Nations Yun. para girahin ang China. At kapag natalo ang China, susuko ito at sasailalim sa isang kasunduan. Siyempre, ang kasunduan ay papabor sa kagustuhan ng United Nations. Yun. Sounds fair. Kumusta naman ang Pilipinas? Ilan pa kaya ang natitirang mga Pilipino? Mapapatakbo nyo pa ba ang Pilipinas? O ang Amerika na ang tuluyang mamamahala rito? Agoy. Pero kung China naman ang manalo, malas mo kapag buhay ka pa. Dahil magiging alipin ka na lang sa sarili mong bansa. Grabe, ganyan din kasi tumatakbo yung pananakop dati, kapag ka nasakop na nila yung lugar, yung mga natitira dyan, bali gigirahin yan. Yung mga natitira dyan, gagawing alipin, tapos yung iba, aanuhin, di ba? Aanuhin, yung mga kababaihan. So, kawawa. Sobrang nakakatakot ng mga panahon na uso pa yung pananakop. Buti hindi natin yung naabutan. Pero ngayon, parang nagde-deja vu kasi bumabalik yung mga alita ng mga bawat bansa, di ba? Nakakaasar lang. Kala ko high-tech na tayo, pero yun nga, ito din yung isa sa disadvantage ng grabe ka high-tech na ang mundo kasi high-tech na rin yung gagamitin pang digma. Biruin mo ba namang isang one nuclear weapon lang or biruin mo ba namang isang nuclear lang pwede nang wasakin ng Pilipinas, guys? San ka dun? Tuloy. Kung sasalakayin natin ang China, ang lahat ay maaaring tumulong. Subalit sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga kagamitan. Paano ko nasabi? Ganun pala yun? Sa tinagal-tagal ng girian ng mga bansa sa pinag-aagawang teritoryo, bakit hindi natutuloy ang labanan rito? Lalo pa at hindi nawawala sa eksena ang Amerikano. Kung talagang tutulong sila, di sana matagal nang tapos ang labanan ng China at ng Taiwan. Oo, Ito din yung kahanga-hanga dati. ang katapangan ng Taiwan. Pero ano nang nangyari? Hindi ba mas lalo pa silang binubuli ng China? Kamusta naman ang dalawang jet fighter na ito ng Taiwan? Siguro kung sa Pilipinas ito nangyari, mababalo sa galit ang mga Pilipino. Ngayon, nangyari ito sa Taiwan. Ano ang tulong na naibigay ng United Nations? Yun lang. Kagamitan pandigma. Sa makatuwid, kung ang tulong na ini-expect nyo, nagigirahin ng mga bansa ang China, ay malamang matagal na ang talo ang China. Pero bakit hanggang ngayon walang nangyayari? Nagsilbing whistleblower na nga ang Taiwan Grabe para yun. pagsimulan ng giyera. So, ganun pala yun? Ganun pala tumatakbo yung tulong? Akala ko talaga kapag tutulong yung ibang bansa or yung mga kaalyado is tutulong talaga sila with troops. Pero yun, ang sabi nga dito, na papadalhan ka lang ng kagamitan. Ganun pala yun? Ganun ba? Ang pangit naman. Pero nasaan ang sinasabing suporta ng buong mundo sa Taiwan? Tama. Iyan din ang mangyayari sa Pilipinas kapag nauto nila ang Pilipinas na labanan ng China. Makipaglaro hanggang maubos ang lahat. At Delikado rin umasa pala, na lang tayo nang umasa sa ibang bansa. Pinala Ito din talaga yung sinasabi ni Senator Bato, na di tayo pwedeng umasa sa ibang bansa. Tayo at tayo lang din talaga ang nakakapagtanggol sa ating bansa, men. Like tayo lang talaga yung magmamalasakit dito. Hindi yung ibang bansa. Siguro yun nga, tulong lang sila, mga kagamitan lang, pero yung ganyan na makikipag-anuhan talaga sila hanggang sa huli, parang malabo yan. Tuloy. Lalayas ni President Duterte ang mga barko ng China sa West Philippine Sea at nagpapadala siya ng mga karagdagang lakas militar sa nasabing bahura at mas pinagtitibay ang pagbabantay rito. Matalino ang presidente kaya hindi siya gagawa ng isang bagay na tayong mga Pilipino lamang ang magdudusa. Grabe, no? Noon ang China ay nalugmok rin sa kahirapan. Kaya naman ginugol nila ang dekadang panahon para palakasin ang kanilang bansa. Kaya So, nagtiis din pala sila, tinarbaho talaga nila ng husto para marating din sila sa kung nasaan man sila ngayon, which is called na sila isa sa pinakamalakas na bansa dito sa buong mundo. Damn. Aminin man natin o hindi, malakas talaga yung China. Tuloy. ito na sila kalakas. Habang tayo ay ilang taon pa lang nagsisimulang magpalakas. Kung gusto Kakasimula pa lang. nating tapatan ang China, Ito nga din yung sinasabi nila na nung era nung tatay ni President Bongbong Marcos, 'di ba? Medyo nag-aano siya doon para sa pandigma. Meron pa nga siyang missile or something na may mga pinaplano siya mga nuclear, 'di ba? So, yun hindi lang natuloy kasi nga napalitan siya ng administrasyon. Ika nga ng mga tao, mga supporters o mga loyal na Marcos supporters na siguro kung nagpatuloy lang yun, check daw na
meron daw tayong ibubuga ngayon. Kaya din nating makipagsabayan sa ibang bansa, which is hindi tayo ibubuli. So ayun, comment nyo sa baba kung naniniwala kayo doon or ano yung opinion nyo sa usaping iyon. Tuloy, comment nyo sa baba. ay hindi pa ito ang panahon. Sumbalit hindi ibig sabihin ay ipinamimigay natin ang West Philippine Sea. Yun, Dahil kung ipinamimigay natin ito, edi sana tapos na ang agawan sa teritoryo. tama. Nananatiling sa atin pa rin ang mga binabarkadahan ng gobyerno. Kaya nga nandun sila. At tuloy ang pagpapalakas ng ating puwersa. Huwag tayong magpadalos-dalos. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Katapangan man ang kinaiinggitan ng iba sa Taiwan, ay hindi naman matatawaran ang katalinuhan ng ating mahal na Pangulo para sa Yun. bayan. Yun lang. Ngayon, Kaya nga maraming bumilib din kay Duterte that time nung pag-handle niya sa West Philippine Sea. So ayun, comment nyo nga kung nagustuhan nyo ba yung way ng pag-handle ni PRRD sa FPRRD pala kasi former na, di ba? Sa West Philippine pa Sea. lamang Comment natin down below. pinalalakas ang ating puwersa at maging ang ating ekonomiya. Kaya kung magpapadalos-dalos tayo laban sa China, ang lahat ng ating nasimulan ay maaga ring mawawakasan. Yun lang. Kaya hinay-hinay lang kaibigan. Mm, Huwag kang gumawa ng ikagagalit ng tao sa pamahalaan. Yun. Dahil ang katunayan, tayong mga Pilipino lang rin ang paulit-ulit na sumisira sa katatagan ng gobyerno Mm, dahil sa ating pagtatalo-talo. Kaya nga isa din yun sa masakit na iisipin natin yung tayong Pilipino nagbabangayan. Like, yun hindi naman talaga mawawala yan yung mga critics every administration. Meron naman talaga yan. Di talaga yan mawawala. Tapos yun, meron pa tayo mga makakaliwang grupo, di ba? So ayun, taliwas talaga sa pamamalakad ng gobyerno, meron talaga yan. So ayun, parang malabo na rin talaga na magkaisa yung mga Pilipino eh. Ewan ko kung meron bang magagawa pa dyan. Tuloy. Sino ba naman ang makikinig sa inyo kung ang bawat pahayag ninyo ay may kasamang mura at insulto? Tama. Ihayag nyo ng maayos ang inyong mga saloobin. Nang sa ganun ay mas malawak ang maabot ng inyong mga hinaing. Tapos, kung magbibigay ka man ng iyong saloobin, don't expect na kakagatin yan or tatanggapin kasi para ka lang nagsasuggest yan eh. So, yun. Isa din yun kasi kapag nagsasuggest kasi yung ibang tao in a proper way, kapag hindi natanggap, nagagalit rin. So, yun, dapat open-minded ka. Nagsuggest ka, kung hindi tanggapin yung suggestion mo, then so be it. Wala tayong magagawa dyan tuloy. Dahil hindi lang opinion mo ang palaging tama. Yun! Kaya kailangan, irespeto mo rin ang opinion ng iba. At dito na nga matatapos ang video. So ayun, hanggang dito na lang. Sobrang solid ng ni Solidong Kaalaman dito. Subscribe nyo yan, Solidong Kaalaman. Yung link niya nasa description below. Bisitahin nyo yan pagkatapos ng video ito. Tapos yun, magbibigay lang tayo or magkwekwentuhan lang tayo dito about sa video ito. Kung di nyo na trip panoorin tong video to, yung kwentuhan natin, pwede na kayong bumisita kay Solidong Kaalaman or manood kayo ng ibang video natin. Tapos yun, magbibigay lang tayo ng konting afterthoughts kumbaga, di ba, about dito. So ayun nga, ganun nga hinandle ni ex-President Rodrigo Roa Duterte yung West Philippine Sea or what we call China talaga. Yun nga, ang ginawa niya, di niya pinatulan or yun, iniiwasan niya na matrigger ang China. Pero yun lang, ang nakakalungkot lang din doon ay yung kahit na nakipag-ano na si President Duterte, patuloy pa rin yung pang-ano ng China sa West Philippine Sea, di ba? Like, isa din yun sa hindi ko naintindihan dati. Like, mapapawat the F ka na lang talaga. Ano ba, China? Ba't ganyan ka? Nakipagkasundo na nga yung presidente namin sa inyo, di ba? Pero bakit hindi ka titigil dyan? Hindi ka tumitigil dyan? Something like that. Tapos yun nga, tama nga naman yung time ni Duterte, na tayo lang din yung magsasakripisyo, di ba? So, ayun. Umabot pa ngayon sa point, di ba, na winidraw ni Duterte yung mga troops ng Amerika doon sa lugar na yun kasi parang nagiging banta yun sa China eh. Tama din yung sinabi ni Solidong Kaalaman na hindi naman daw yun binigay kasi kung binigay na yun, wala nang bangayan, di ba? Pero yun, patuloy naman ang bangayan. Never naman na-stop yung agawan dyan sa China Sea or sa West Philippine Sea, di ba? Kaya, at heto na nga, patuloy pa rin ang mga nangyayaring agawan. Meron pa rin, naabutan pa rin natin sa time ni Marcos, di ba? Kita nyo naman, mas lalo pang nagiging aggressive yung China. Nagbubugahan sila, nagliliseran, tapos yun, nagbabakuran, binabakuran yung teritoryo, nansisira pa ng corals doon. Sobrang na talaga, sobrang nagiging halimaw na rin yung China sa lugar na yun. Kaya tayo dito para tayong dito na ano ba talaga ang dapat gagawin dyan sa China. So ayun, comment na lang kayo sa baba kung ano masasabi nyo doon sa way of pag-handle ni Tatay Digong doon sa West Philippine Sea noon.
Satisfied ka ba doon? Comment down below. Kung hindi ka satisfied doon, comment mo rin sa baba yung opinion mo. Tapos yun, bawal dito yung mga bad words kasi madedelete yung mga comment nyo kasi dapat healthy lang yung talakayan natin dito, di ba? Dapat with a proper way pa rin na maglalagay ng comment, hindi yung may halo pang kabastusan para kasing walang grade or para kasing walang pinag-aralan kung ganun, di ba? So ayan, maging decente na lang tayo sa mga komento natin. Total, mga malalaking tao naman din tayo dito, di ba? Wala naman sigurong grade 1 na nanonood ng video to, di ba? I mean, grade 1 ngayon, hindi yung grade 1 lang natapos, di ba? So ayan, hanggang dito na lang. Comment down below your opinion. At syempre, don't forget to subscribe Francis Daily. Solidong kaalaman, check nyo din yan. At yun, adios.